Mas dumami pa po ang mga pasaherong biyaheng probinsya para sa holiday break. Silipin po natin ang sitwasyon sa PITX sa live na pagtuto ni Dano Tingkungko. Dano? Lumagpas na nga ng 100,000 ang bilang ng mga pasaherong dumaan sa PTEX ngayong araw. Kaya kung ngayon kayo babiyahe dito, mararamdaman nyo yan sa bungad pa lang ng terminal. Mahigit 130,000 na nga yung bilang ng mga pasahero ngayong araw. As of 4 p.m. dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, batay sa tala ng PTEX, as of 4 p.m. Wala pang fully booked paglilinaw ng PTEX, bagamat nasa 40% na yung bookings pa Bicol at 25% naman pa Visayas at Mindanao. Sa bungad ng PTEX o dito sa entrance, isa sa mga entrance dito sa PTEX, ay ramdam na yung dami ng mga taong naghahabol sa biyahe bago ang Pasko sa Huwebes. Mula sa haba ng pila sa security check hanggang sa gate mismo bago sumakay ng bus. Ang ilang mga lumuluwas o luluwas nagtsatsaga na sa pila. Kala ko po maluwag dito. Tapos wala na pong masakyan sa amin kaya nagdayo na kami dito. Maghintay na lang kami kaysa bumalik pa. Parang dumagsa kasi nung hinatid ko yung parents ko dito nung 18, hindi naman dito ganito kadami. Nung December 18. Pero ngayon po, ang dami pong tao, parang hindi na kami makalakad. Akyat naman tayo sa Quezon City, bakas naman sa bigat ng traffic sa EDSA kanina ang holiday rush sa mga terminal sa Kamuning at sa Cubao. Halos walang galawan sa EDSA, lalo dun sa mga bahaging malapit sa mga terminal ng bus kung saan mahaba ang pila ng mga pasaherong naghihintay ng masasakyan. Sa Batangas Port naman, lagpas 6,000 ang mga bumiyaheng pasahero kanina hanggang tanghali. Mas naghigpit na rin sa seguridad ang PNP at pinalawak na raw nila ang police visibility sa mga pantalan, terminal at iba pang transportation hub sa buong bansa. Pia, sa monitoring naman ng Quezon City Police District ay payapa naman ang kabuang sitwasyon sa mga sakayan ng mga pampublikong sasakyan. Balik sa iyo. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Imbes na matuwa, naiyak po ang isang estudyanteng lalaki sa natanggap niyang regalo sa Christmas party. Hollow block at blouse. Ikinagalit po ito ng kanyang ina. Ang nag-viral na insidente niyan, tinutukan ni Athena Imperial. Viral ang videong ito ng batang 12 taong gulang na umiiyak dahil sa natanggap niyang regalo sa Christmas party. Ayan, Mama Hollow Blocks. Ang bigat niyan, ma'am. May asma yung anak ko. Hindi ko pinagbubuhat ng mabigat. Gigil at galit naman ang kanyang nanay sa nakitang laman nito na hollow block at blouse. Ayan, ma'am. Oh. Pang babaeng blouse. Kwento niya, excited pa raw sa regalo ang anak kahit nahirapan ito sa pagbuhat mula sa paaralan hanggang sa kanilang bahay. Tinulungan pa nga raw niya ang anak sa pagbuhat at nagtaka kung bakit ito mabigat. Nang makita ng anak ang pink blouse, Lumakas yung iyak niya. Ang sabi niya sa akin, Mama, natatanggap ko naman na bakla ako pero hindi pa ako nagsusuot niyan. agad kinontak ni Evelyn ang class advisor ng anak at ipinadala rito ang natanggap na regalo. Pinagsabihan daw ng guro ang estudyanteng nagregalo sa kanyang anak at ipinatawag ito at ang guardians nito. Sa kanila umanong pag-uusap, sinabi ng guardians ng bata na binigyan nila ito ng 200 pesos para pambili ng regalo. Pero hindi raw nila alam ang binili ng bata. Nanghingi sila ng sorry, wala naman kaming magagawa kung hindi tanggapin. Sabi ng isang clinical psychologist, base sa viral video, distressed ang batang nakatanggap ng regalo. Siyempre, kailangan natin ng mas marami pang konteksto kung talagang, di ba, may pinagmulan ba ito? Ito ba'y isang beses lang nangyari or medyo parang, nag-build up, no? Pero whatever it is, hindi tama. Payo ng eksperto, ilugar ang pagprank at pagbibiro. Ang simbolo ng regalo ay naisip ka niya. No? Meron nag-isip sa'yo, may nag-care sa'yo. Pwede natin ituro bilang mga magulang sa ating mga anak. Isipin natin, ano kayang naiisip niya? Sa palagay mo ba, di ba, pagbukas niya, matatawa siya o naiiyak siya? Minsan hindi kasi talaga alam ng mga bata
no, na posibleng iba ang maging reaksyon. Dapat ituro mo sa kanila paano nga makiramdam. Sa ngayon, masaya na ang grade 7 student dahil bukod sa binilhan na siya ng regalo, may mga nagregalo pa sa kanyang netizen na naantig sa kanyang kwento. Para sa GMA Integrated News, Athena Imperial, nakatutok, 24 oras. Pumanaw na po sa edad na 78 si Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop. Hindi pa malinaw ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Ayon sa Rizal Provincial Police, nakita ng anak na si Dr. Carla Marie Acop ang mambabatas na nasa sahig kagabi. Ayon kay House Speaker Faustino D., malaking kawalan para sa Kongreso, sa Antipolo City, pati na sa sambayanang Pilipino ang pagpanaw ni Acop na isaan nilang marangal at tapat na lingkod bayan. Nakikisa raw ang Kamara sa pagluksa ng pamilya ni Acop. Ikinalungkot ni Senator Ping Lacson ang pagpanaw ni Acop na bukod sa naging kaibigan niya ay nagsilbing Director for Comptrollership noong si Lacson pa ang PNP Chief. Ayon naman kay Llano del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong, naging mentor sa kanila si Acop lalo na noong siya po ang Vice Chairperson ng House Quad Committee. Ang Quadcom ang umusisa sa paglaganap ng pogo sa bansa pati na sa gera kontra droga ng Duterte administration. Mga kapuso, kayo ba ay galante sa pagreregalo o kaya wais din sa pagbabudget? Ilan po namin ang boses ng ilang Pinoy sa pagreregalo tuwing Pasko at alamin ang tugon ng ilan sa report na ito. This is the season for gift giving pero in this economy, napamahal ang mga bilihin, napapag-give love on Christmas Day na lang ang ilan. Kaya ang tanong ngayong Pasko, ikaw ba ay team tipid o team galante? Siyempre sa hirap din ng buhay, katulad ko may pinag-aaral pa rin, kaya kung ano lang yung makakaya ko, yun lang po, mabigay ko. Ang ginagawa ko po is, kung ano lang po yung naipon ko doon, yun hinahati ko po sa kanila para po pantay-pantay. Stand out ang mga team tipid dahil kulang daw ang budget panregalo at araw-araw rin silang gumagastos. Ang iba, wala pa raw kasi silang trabaho o kung may trabaho man, walang bonus at 13th month pay. Pero ang isang nanay willing magtipid sa sarili para makapagbigay sa mga anak. Meron pa rin namang team galante, lalo't isang beses lang naman kada taon ang Pasko. May humugot pa na mas pipiliin daw niyang gumastos kaysa mapunta raw ang pera niya sa mga kurakot. Actually, depende sa inaanak. O, diba? Siyempre, malalaki na ibang inaanak. Normally, pera na lang eh.